So, heto na nga po mga kawan stories, last minute trade between Minnesota Timberwolves, New York Knicks, and Charlotte Hornets. Lingid nga sa kalaman ng lahat, isa nga itong 3-team trade na sumisentro kina Julius Randle at Karl Anthony Towns. Both all-star caliber player. Kaya marami ang nagtatanong at pinagdedebatehan ngayon ng mga fans, sino nga ba ang panalo sa nagawang trade na ito? New York Knicks ba o ang Minnesota Timberwolves? Tara't pag-usapan natin yan dito, pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga kawan stories ng responsable. Napakadali nga po mga kawan stories na kumalat sa internet ang trade ng Minnesota Timberwolves kay Karl Anthony Towns papunta sa New York Knicks kapalit sina Donte DiVincenzo, Julius Randle at isang future first round pick. Pero ayon nga po sa isa pang lumabas na balita, isa nga itong 3-team trade kung saan nakasama ang Charlotte Hornets na nakuha nga po nila sina Daquan Jeffries at isang draft compensation. Pero isang malaking katanungan ngayon, sino nga ba ang nanalo at sino naman ang nalugi sa nangyaring trade na ito? New York Knicks ba o ang Minnesota Timberwolves? Well, ayon nga po sa isang analyst, meron nga itong pros and cons ang pagkakakuha ng Knicks kay Karl Anthony Towns. Unahin natin ang pros kung saan magkakaroon nga sila ng isang lehitimong scoring big man na malakas sa ilalim ng basket sa scoring at sa depensa at maging sa rebounding. Sobrang mapagkakatiwalaan ng shooting sa 3-point line na mapapakinabangan nga po nila. Ngunit meron rin naman nga itong negatibong epekto dahil nga sa dami ng 3-point attempts nito at sa ginagawa nitong walang kwentang foul, maaari nga pong isa ito sa magpatalo sa kanila. Hindi na naman nga ganun kahusay sa mga clutch moment, hindi kagaya ni na Donte DiVincenzo at Julius Randle. Mabuti na lamang kaya rin naman nga siyang kontrolin ng dating head coach na si Tom Thibodeau na makakasama niya sa iisang team muli makalipas ang ilang taon. Samantala, pagdating naman sa kabilang kupunan ng Minnesota Timberwolves, medyo hindi rin naman nga ikinagusto ng ilang mga fans ang kanilang nagawang trade ngayon. Ngunit kung isang analyst ang tatanungin, hindi rin naman nga daw masama ang kanilang ginawa. Sa katunayan, bagamat nawalan sila ng isang big man, meron pa rin naman nga silang dalawang mapagkakatiwalaang sentro sa lineup na sina Rudy Gobert at Naz Reid na siyang mangunguna sa front court. Malaki nga po ang may aambag at epekto ni Julius Randle sa kanilang opensa gamit ang kanyang isolation plays kahit man injury prone na ito. Bukod sa kanya, magkakaroon rin naman sila ngayon ng isang legit na 3-point shooter na si Donte DiVincenzo, hindi kagaya last season. Kaya makakagawa nga sila ngayon ng mga mas bagong game plan. Sa madaling salita, fair lamang sa mga teams ang nangyaring trade na ito. Pero kahit natuwa ang Knicks at Wolves, hindi rin naman nga ito ikinagusto ni Karl Anthony Towns ang nangyari sa kanya. Sa katunayan, ayon nga po sa lumabas na balita, last minute lamang pinaalam sa kampo ni Karl Anthony Towns na ititrade nga po siya ng Minnesota Timberwolves papunta sa New York Knicks. Kaya maging sikat, gulat na gulat sa nangyari at sa ginawa sa kanya ng Timberwolves na matagal nga po niyang tinulungan ng mga nagdaang taon. Nagpost pa nga ito ng 3 tuldok sa kanyang social media account na nangangahulugang hindi niya nagustuhan ang trade sa kanya ng Minnesota Timberwolves.